Isang mapagpalang araw na naman mga idol. Welcome again sa ating episode ng Moto Features. At ang ibibida nating motor walang iba kundi si Honda RXX 110 Fi. Gaano ba ito kasulit at kaganda ngayon 2025? Alamin natin yan mga idol. Welcome to Hadjo Moto Vlogs. Let's go! Good morning mga idol. I-update natin tong Honda RXX. Dito nga pala tayo sa Honda Masinloc branch mga idol. So sulit pa nga ba ito bilhin ngayon 2025? Alamin natin yan. So unahin natin sa kanyang headlight na naka-attach dito sa kanyang handlebar. So ang kagandahan nito, sumusunod dito sa galaw kung saan ka man liliko. So gamit nito is halogen bulb mga idol. So pagdating naman sa kanyang signal lights, napakaganda at solid naman ito mga idol. So meron siyang mga park light dito mga idol. So LED po ang gamit niya mga idol. Tapos dito naman is sa kanyang signal lights is ordinary bulb mga idol or peanut bulb. So ang kagandahan nga pala nito yung kanyang design, no, napakaganda at napaka-sporty, no, yung kanyang disenyo rito mga idol. Kulay nga pala nito pinaghalong black at saka red mga idol. So makikita natin may naka-attach dito na minimalistic na Honda. Tapos dito naman RXX mga idol. So makikita naman natin sa gilid mga idol, makikita natin yung mga decals niya, oh, na pinaghalong gray and black. So gray. Gumagamit ito ng telescopic fork with drum brake para sa kanyang braking system. Spokes po ang ginamit niya rito. Okay, may sukat na gulong na 70 by 90-17. Tube type pa lamang ito mga idol. Habang sa likuran naman mga idol, makikita natin yung taillight niya na gumagamit ng ordinary bulb. Peanut bulb naman para sa kanyang signal lights. Tapos nandito yung kanyang reflector at mayroong sticker pa rin dito sa kanyang back fender na kung saan may naka-attach dito na plate holder. Gumagamit ito ng dual shock absorber mga idol na coated ng gray para sa kanyang spring coil. So drum brake po ang kanyang braking system. Spokes po ang ginamit niya sa kanyang gulong. At syempre yung gulong niya may sukat na 80 by 90-17. Then pagdating naman sa gilid mga idol, makikita natin yung decals na RSX. Ayan, dito ako nabubulol. RSX. Alright. Then meron po siyang nakalagay dito PGMFI. So meaning fuel injection na siya na kung saan mas matipid ito sa pagkonsumo ng gasolina. And then dito naman makikita natin meron po siyang cover para sa kanyang hatak mga idol or chain drive. Okay? So ang ginamit niya rito is metal. Okay? So baba saka itaas po siya mga idol. Tapos dito naman makikita natin yung kanyang kambyo na kung saan meron po siyang 4 na gear na pagpipilian. Ito naman yung kanyang side stand and yung center stand. Tapos ang ganda rin ng kanyang pillion design ng bracket niya mga idol, no? So gamit nito is rubber mga idol. Dito rin sa kanyang rider position. So sa kabila naman meron po siyang decals din. Kung anong meron doon sa kabila, meron din dito sa kabila. So Honda, meron din. Okay? So ito yung muffler niya mga idol. Meron po siyang cover dito na plastic ang ginamit na materyales. Okay? Tapos ito naman yung kanyang pillion footrest at ito ang kanyang kickstarter na kung saan malaking tulong just in case na humina o malobat ang baterya ng motor mo. Tapos ito naman yung kanyang brake pedal. Okay? Papunta naman tayo sa itaas mga idol. Unahin natin sa kanyang manual speedometer and odometer. Tapos meron po siyang gas gauge. Okay? Tapos meron siyang mga indicator, neutral, tapos gear indicator po, 1, 2, 3, 4. Okay? So meron siyang engine check indicator, then high and low indicator. Tapos makikita naman natin yung Honda na logo pa rin. Okay, dito naman sa switches and buttons, merong high and low, busina, then turn lights. Samantalang dito naman is electric starter button lamang. Sa controls naman, ito ay mayroong throttle control with brake lever sa unahan. At ito naman yung kanyang handle grip. Okay? So meaning, ito po ay semi-automatic transmission lang na kung saan cambio lang at siyempre total na agad. Gas and go na. Okay?
Convenient features, unahin natin yung susian na meron shutter lock key. So meron siyang seat opener ng upuan mga idol. Meron po siyang shutter lock key na kung saan yung mismong susian ay may takip mga idol. Napaka-convenient gamitin. Safe na safe sa mga magnanakaw. Sa kanyang naman upuan, gumagamit ito ng kalmot po sa traction. So rough po siya mga idol, tapos medyo merong siyang stitches or tahi-tahi. So, yung upuan naman niya, very comfort, makapal, goods na goods. Pwedeng pang long ride. At pagdating naman sa kanyang compartment dito, is maluwag na malalim. Okay? So, okay lang naman din kahit anong ilagay nyo mga idol. Basta kasya dito. Tapos, meron dalawang puntil para sa helmet hook and sabitan ng mga pinamili sa palengke. Then, makikita naman natin dito yung kanyang fuel refiller na wala siyang alulod system. Ayun yung lagi kong hinahanap, yung alulod system, yung mga natatapon na gas. Then meron ditong cover na PGMFI nakalagay. So cover na plastic para sa indicator dito. Okay, sensor ng gas gauge. Okay? At pag-usapan naman natin ang kanyang seat height mga idol. Ako po ay 5'4" in height. At makikita natin na lapat ng dalawang pako. Okay? So, tigto nga lang, tingkayat po mga idol, pero napaka-convenient ito. Naka-upright position po siya, kaya hindi nakakangalay sa likuran. At ang kagandahan nito, pagdating sa maniobra mga idol, is napaka-gaang. So, pwedeng-pwede po siya sa mga may kaliitan or lady rider mga idol. So, sa mga heavy traffic naman, compact ang design niya. So, pwede mo siyang isingit-singit at ipasok-pasok sa malalang traffic. At pag-usapan naman natin ang kanyang presyo via Guanzon Masinloc branch. So, ang Wave RSX 110 drum brake mga idol is nasa 64,900 ang cash. Down payment nito is 4,800. At para sa monthly installment naman ito para sa 3 years is nasa 3,493 pesos. Ayan po ang RSX 110.